Welcome po sa Diakonos at ito po ang Bible Study number 25. To God be the glory po. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang topic na marahil lahat tayo ay pamilyar. Ito ang lust of the eyes. Alamin natin sa Bible kung paano natin malalagpasan at ano ang mga praktikal na paraan to avoid it. Basahin natin sa 1 John 2:16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Dito sa verse na to, we will understand that the lust of the eyes is one of the three categories ng desire sa mundo na pwedeng mag-distract sa ating Christian walk. In Matthew 5:28 it says, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." Dito sa verse na to, Jesus reveals na looking at a woman lustfully ay guilty ka na sa puso mo for adultery. Pero ito rin po ang mababasa natin sa Job 31:1. I made covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Dito makikita mo si Job, proactive ang approach niya to avoid lust by making a commitment to control his eyes. Pwede pala na i-commit natin, na i-train ang ating mga mata na huwag tumingin sa mga bagay na pwede tayong ma-distract sa Christian walk natin. As a matter of fact, yung unang tingin, actually hindi natin kasalanan yon. Pero yung pangalawang tingin, ayun, nag-decide na tayo doon. In Proverbs 4:25-27 it says, "Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn the right or to the left. Keep your foot from evil." Dito makikita ang koneksyon ng kung saan mo ibinabaling ang iyong tingin, doon din tutungo ang iyong mga galaw. Eyes on the road, ika nga, kung nagmamaneho ka. At tulad din ng mga nagmamaneho, kailangan mabilis din ang decision making mo. Will this glorify to God or not? Pag may nakita ka, huwag mo na patagalin o laruin pa sa utak mo. Tiyak na mahuhulog ka lang sa lustful thoughts. In Proverbs 4:23 it says, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Lahat pala ng ginagawa ng tao nanggagaling sa puso. Kaya dapat nating bantayan. Pag may nakita kang hindi nakakapag-glorify kay God, agad mong ibaling ang iyong atensyon, ang iyong paningin sa iba. Ngayon, ang tanong, saan ko ibabaling ang aking paningin o ang aking atensyon? Let us read in Philippians 4:8. "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Sa mga bagay pala na yan, dapat nating ibaling ang ating mga paningin at atensyon. At ito pa, walang tatalo dito. In Matthew 26:41 it says, "Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." To combat this problem, tanong ko sa iyo kapatid, how's your prayer life? Pray ka kapatid lagi para huwag tayo madaig ng tukso. For the spirit is willing but the body is weak. Tutulungan tayo ng Diyos. At last verse kapatid, "Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Psalms 119:11. Isa sa pinakamatibay na panlaban sa lust of the eyes. Ang bigyan ang ating sarili ng alternatibo na titingnan kasi nga aalisin nga natin ang ating paningin sa maling pagnanasa, di ba? So itong ginagawa nating pag-aaral sa kanyang salita at pag-iintindi nito, ayon kay David ay isang mabisang pananggalang para maiwasang magkasala sa Diyos. Bilang panghuli, ang strategy ng kalaban ay winning the war without firing a single bullet. Ito yung warfare na dahan-dahan kang tinatalo through submission without you noticing it. Ang Biblia ay nagbigay ng malinaw na patnubay sa issue ng lust of the eyes at paggawa ng mga praktikal na hakbang tulad ng pag-train sa ating mga mata na umiwas agad at ituon ang isipan sa mga praiseworthy na mga bagay ay malalampasan natin ang mga hamon na ito sa tulong at awa ng Panginoon. Mga kapatid, I hope you are encouraged. I hope you are blessed. Let's pray po mga kapatid. Lord, we thank you for your word and the wisdom it provides. Help us to apply these teachings in our lives and to overcome the lust of the eyes. Give us the strength to guard our hearts and minds and to seek your guidance daily. In the name of Jesus we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan." Sinabi sa John 3:16, "Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.